Hallelujah, purihin ang Diyos. Gandang umaga sa lahat. At mga kapatid, magandang umaga sa inyo lahat. At tayo mag-isa na sa ating gawain niya. Patuloy tayo mga simpa, magpuli, at dumulog sa ating Diyos. Hallelujah. Tayo magbasa sa Isaiah 61. Sabay-sabay natin basahin ang ito ang balita ng puri ng Diyos. Tayo magbasa. Balita ng kaligtasan. Verse 1. Pinuspos ako ni Yahweh ang kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap. Pagalitin ang surat ng puso. Palayain ang mga bihang. Bilang mo. Sinugo niya ako upang ibalikan namin ang panahon. Iligtas ni Yahweh taong mga tao na hinirang niya at upang lumigin ang mga kaaway. Ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila. Upang ang tumatangis na mga taga-Sinyon ay paligayahin sa halip ng lungkot. Awit ng pagpuri, daong awitin. Ang Diyos na si Yahweh, ingatan sila at pagkalinain. Sila ay uunlad na parang halamang itinanim. At ang bawat isa ay pamamatuwid ang siyang gagawin. Sa kanyang ginawa, siya'y pupurihin, muling itatayo silang mga lungsod na pagtatagal ng nawasak at tupo. Ang mga dayuhan ang gagawin pastor yung inyong pawal. Mga dayuhan din ang magsasama ng inyong ubasan. Ngunit kayo naman, siyang maglilingkod sa Diyos, na si Yahweh. Kayo ay gagawin niyang saserdote. Ang kayamanan ng ibang bansay, inyong makakamtan. Aaliin ninyong may dala sa buhay ang dinanas ninyong mga kaibigan. Ay mawawakasan. Kayo ay babalik ang Diyos sa sariling bayan. Kayo ay uunlad, lalabong dihamat pati pagbuhayan. Dito magwawakas ang dala sa buhay. Ang sabi ni Yahweh, ako ay namumuhi sa pagkakasala at pag-aalipin. Gawang katarungan ang mahal sa akin. Gagantipalaan ko ang mga taong tapat sa akin. Walang hanggang tipan ang aking gagawin. Itong lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa. At alam nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kinilating alam ni Yahweh saan man makita. At tatawagin bayang pinagpala, hinahinipan ni Yahweh. At ang Jerusalem sa Yahweh awang malulugod. Anaki dalagang kaya ay pangkasal. Siya ay parang binangtal ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung gaano ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, ngayon ang pagliligtas ni Yahweh sa bayang kanyang hiniran. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Hallelujah! Purihin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah! Sa magandang balita ito ng kaligtasan. Hallelujah! Salamat po. Dahil naman ito yung mga hinahulog. Hallelujah! Kaya namin kumita o Diyos na gawa ng langit at lupa. O dakilang Diyos, makapangyarihan Diyos, Diyos na maanan, Diyos na walang imposible, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah! O Diyos, sa buhay mo, Lord. Hallelujah! Salamat sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Pinagkaroon mo sa amin, Lord. Yung bukto na anak upang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Magkaroon ng kaligtasan, Lord. Hallelujah! Binago niyo ang aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah! Ang aming panasan. Hallelujah! Walang pag-asa sa buhay. Patay ang aming mga espiritong katawan, O Lord. Hallelujah. That is in Panginoon. Salamat po.
Lord, naman Panginoon, isang layunin namin, Lord, babago nito ay sumamba at tuloy sa inyong harapan. Hallelujah. Nagsisik inyo, Panginoon. Hallelujah. At nagpapasalamat. Purihin ka nga po, Diyos. Salamat po sa umaga ito. Bagamat napakainit, Lord, pero mas mainit ang kung hindi ka lang wala kami sa inyo, Lord. Hallelujah. Mas mainit doon sa pupuntahan namin. Hallelujah. Salamat, Lord, na itong init na ito ay biyaya mo para sa akin. Upang, Lord, hallelujah. Patuloy kaming mabuhay sa mundong ibabaw na ito, Panginoon. Hallelujah. Na meron pagsunod, Lord, sa inyo. Purihin ko, Lord, dahil ito biyaya mo, hallelujah, na nagkaroon ng tag-init, nagkaroon ng tag-ulan, Lord. Salamat sa mga biyaya. Pinatalo. Purihin ko, Diyos, hallelujah. Hallelujah. Lord, lumalapit kami sa inyo. Lumagang ito. Narito ang iyong mga anak, Lord, nagpapakumbaba sa inyo. Humingi kami, Lord, ng gabay mo. Nagpapakumbaba kami sa enlalis namin, kumbaba at magpuri sa inyo. Nagpapakumbaba kami, Lord. Humingi kami ng kapatawaran. Paglilinis mo, Panginoon, sa bawat ito, Lord. Meron man kami nagawa o hindi kaaya-ayon sa inyo. Hindi sa pag-isip pa lang namin. Hindi maaari. Bawat kapwa na, hallelujah, at sa bawat pagtingin namin, Lord, dahil ang isang tingin ng tao, pwedeng magkasala, O Lord, sa aming mga sinasabi, sa aming mga bibig, Panginoon, hallelujah, at pwede kami alam namin, Panginoon, meron man, O Lord, nangyari sa amin na Lord, Lord, patawad, pakalinisin mo, blessed O Lord, hallelujah, mo kami pagdulog sa inyo. Hallelujah, sa oras na ito. Hallelujah. Gawin mo, Lord. Hallelujah. Ang aming bawat sambitin, O Lord. Bawat kilusin ng aming mga sarili, O Lord. Ng aming katawan. Hallelujah. Naway magiging mabalus sa inyo. Purihin ka, O Diyos. Dakilang Diyos. Hallelujah. Pakapusin mo nga po ang inyong mga anak. Hallelujah. To praise you more, O Lord. Hallelujah. Worship you more, God. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras mo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa inyo ang pabor, O God. Give you glory, Lord. Honor and praise. Hallelujah. Hallelujah. Ito po aming dalan. Pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo tumawag na. Hallelujah. Tuloy na tayo. Ating pagsamba. Praise God. Hallelujah. Tuloy na Panginoon. Hallelujah. Tayo bawin. Tuloy na Diyos. Lord, hallelujah.
Hallelujah. Yes, Lord.
Bawat isa ay salamat maging pagsubungan, maging tatagumpayan na nais natin itong pagsasalamat dahil hindi naman niya tayo bibigyan ng pagsubok
hindi sa akin. Sa ngayon, pag dumating ay bibigyan niya tayo ng lakas ng loob upang makapagod. Salamat. Salamat. Ulit na bumahay niya ako makapagod na sunod-sunod na po yan. Buhay ng Panginoon. Ayun. Sabi ko, Lord, alagay sa pagmamahal. Ayos ko magpa-awit. Ayun. Doon sa mayroong bibili ng kahulukan. At ilang beses na rin ako nakahuli sa pangatlo ang hapon. Kaya, una kasi, yung Tuesday ay, siyempre di natin, diba? Tapos, ay, huli lang ito. Ang pagbaba ng Panginoon ay nandoon. Sa pamilya na namin doon. Kahit na tayo yung mga Kristiyano na, alam tayo, pag nabinig tayo sa na ang salita ng Diyos ay namin. Puri na po. Puri niya ang aking papuri o samba at pasasalamat. Yun naman. Next. Danny, hindi pa nakapagsalita. Ano ba? Meron pa ba sa ating kabilang mundo na sumasamba ay sumasamba sa ating Diyos? Ako po, Meron daw. Okay. Wala. naririnig po ba ako? Teka lang. Okay? Are you... Yep, I'm here. Naririnig po ba yung microphone ko? naririnig. Teka lang. Opo, Tito Boy. Naririnig. Okay, good. Nakakatawa yung microphone nyo dyan kasi dati, pag pakanta, wala talagang naririnig o lumalabas dito. Ang naririnig, pag nagsasalita lang, pag preaching o service proper. Ngayon na araw na to, ang narinig naman yung pakanta. Ang salita, wala na. Hindi ko na naririnig. So nakakatawa. Wait lang. Oh. Teka ha. Teka lang. Pwede na, kapatid. Ayan, malinaw na yung boses. Yung i-share ko is related sa panahon kasi ngayon, no? Kung nanonood kayo ng news o alam niyo yung mga nangyayari sa ating bansa o kapaligiran, sobrang gulo na talaga. Hindi ko alam kung dahil tumanda lang ba ako or may pakialam na ako ngayon o dati bata ako at wala akong pakialam. Wala talagang pakialam kahit gatuldok about sa Pilipinas, about sa mundo, sa politics. Plus may pagka-autistic pa ako, may sarili akong mundo. So pero ngayon parang dumating sa point na parang hindi ka pwedeng manahimik dahil hindi mo matitiis kung ano yung mararamdaman mo sa loob mo. So, alam niyo na may issue kay Kibuloy dahil pinaghahanap siya dahil aarestuhin siya, 'di ba? Sa kaso ng rape, trafficking, at forced slavery.
Dahil alam niyo naman nagpapalimos sila, 'di ba? Sila pala yun eh. Hindi ko alam na dati sila yun eh naggala na kesyo. Napansin ko lang pare-pareho na nga yung dahilan na laging hindi wala akong magulang, tita ko nagpapaaral sa akin, self-supporting, or minsan naman sa orphanage, meron pang mga papel na nagpapakita na sila ay sa mga orphanage o mga NGO, mga charity. So lagi ako talaga nagbibigay sa ganun. Ayoko ng masama ang loob ko kapag hindi ako nakakapagbigay o kahit man lang konting barya o nakakatulong sa kahit sino nakikita kong pulubi. Pero nung nalaman ko yun, parang ngayon 'pag nagbibigay ako nagdadalawang isip ako, pero ngayon sinasabi ko na 'pag may lumalapit, "Ay sorry hindi ako supporter ni Kibuloy." Tapos halatang-halata sa mukha nila na guilty sila na galing nga sa Kibuloy kasi medyo walang resistance, eh. Dati, nung wala pang isyung si Kibuloy na ganyan, hindi po kami dun, 'di ba? Kasi pala instruction sa kanila ayon sa mga nag-defect o umalis sa kanila, pinapanood ko yung vlog ni Arlene, 'di ba? Isa siya sa mga kanang kamay ng mga kababaihan doon, mga assistant na pala ginagawa niyang sex slaves. Sinabi niya at in-expose niya lahat-lahat na lahat ng gawain at mga strategiya para lang pamumuwersa at lahat ng sabi to the point na kahit magsinungaling kayo dahil ito'y ginagawa niyo sa Panginoon. Kaya ang mare-raise niyong pera ay para yan sa kingdom of God, para sa kaluwalhatian. Natutuwa ang Diyos kaya kahit na anong gawin niyo, wala akong pakialam. Yun ang instruction sa kanila ni Kibuloy. Kahit magsinungaling kayo na kesyo, kayo ay ulila, kayo ay ape, kayo ay ganyan, kayo ay homeless, gawin niyo lahat kahit na akitin niyo pa yung mga kalalakihan, gamitin niyo ang inyong katawan o biro mo 'di ba? Grabe. Grabeng kasamaan 'yon. Kung mapupunta ka sa ganong lugar, parang anong klaseng tapos kini-claim mo na ikaw ay alagad ng Diyos, anak ng Diyos, o ikaw nga ang anak ng Diyos na mismo sinasabi niya na siya, si Jesus ay sumapi na sa kanya. So anong klaseng deception? Naalala niyo ba yung verse sa Bible na sa huling panahon ay magsusulputan ng mga maling tagapangaral na magliligaw sa inyo. To the point na kahit na yung mga faithful na talagang hot at tagasunod talaga na totoo at sincere ng Panginoon ay madadaya. Kaya mas lalo natin dapat pag-aralan ng Bible ngayon, di ba? Mas lalo nating tignan dahil sinabi nga na sa verse sa Bible na kahit nung panahon ni Pablo, yung church na pinapangaralan niya, ay pinag-aaralin yung Bible, tinitignan kung totoo yung sinasabi ni Paul. Imagine ano na yun kasi nung panahon nun syempre buhay na tao, hindi nila ginaganon, hindi pinagdududahan pa rin, pero sa panahon natin ngayon pag sabing Paul, wow, di ba great man of God, imposibleng pagdudahan ko yan. Dahil nakatakda, nakasulat na eh. Pero nung panahon nila, syempre pinagdududahan, kaya pinag-aaralan ng Bible. Tingnan natin kung tama yung sinasabi ni Paul. So mahalaga yon kung ikaw ay nag-aaral o galing nakikinig sa tagapangaral ng Panginoon. Pag-aralan mo yung Bible, dati iniisip ko, bakit ba nag-iwan ng Lord ng Bible? Ano bang saysay nun? Kasi ako, medyo meron akong philosophical mind. Atheist nga ako, diba? Hindi ako naniniwala sa Diyos dati dahil lahat ng bagay kini-question ko. Ayoko nang basta-basta ko tinatanggap. Ayoko nang basta-basta ko pinaniniwalaan. Matigas ang ulo ko pagdating sa mga bagay na may na seryoso. Hindi ako yung tipong isusubo mo, kukunin ko o tatanggapin ko. Tatanungin ko yan kung anong motive niyan, anong katotohanan niyan, anong basehan niyan. Kahit na mismo nga ang Diyos, tinanong ko, di ba? At humingi ako ng konkretong ebidensya. Kung totoo kang Diyos, bigyan mo ako ng konkretong ebidensya, hindi lang yung basta hindi na subtle or very fine, gentle. Ayoko ng ganong evidence. Gusto ko konkreto. Sabi ko sa kanya nga, ginamit ko yung term na parang bato. Kasing tigas ng bato na hindi talaga pwedeng pasubalian na totoo ka. At ginawa niya nga yun, no, nagpakita siya sa akin at nagsalita siya, diba? So, ganun akong klaseng tao. Ganun din tayo dapat sa mga itinuturo sa atin. Bilang meron tinatawag na baby Christian. Ito yung mga Kristiyano na bago pa lang nakakilala sa Panginoon, bagong born again, bagong silang sa pamilya ng Panginoon, bagong tanggap kay Kristo at tumalikod sa mundo, kasalanan at dinesisyon niya sa sarili niya na ako, ang buhay ko, kaluluwa ko, lahat ay para sa Diyos, para kay Kristo. Ayan ang mga anak ng Diyos. May tinatawag na baby Christian at mature Christian. Totoo na dumadaan tayo sa panahon na baby Christian tayo. Ibig sabihin wala pa tayong alam. Ang bata nakadepende sa magulang, nakadepende sa ipadedede, ipasususo sa kanya ng kanyang ina.
Ganon din ang mga baby Christian. Kung sino yung kinilala niya at nagdala sa kanya sa Panginoon, tinatawag na spiritual parent, spiritual mother, spiritual father. Ako, ang spiritual mother ko ay si Ate Tina. Siya ang nagpalago ng aking faith. So, igalang natin sila at i-uplift, ipanalangin ang kanilang kalusugan lahat ng buhay dahil sila ang naggagabay sa atin. Napakalaki ng utang ng loob natin at ating paglago sa kanila. At pag ikaw ay malaki na at mature ka na, hindi ka na sanggol, hindi ka na dapat pededehin. Hindi ka na dapat subuan ng mga tinuturo. Dahil kami nag-go through kami ng mahabang panahon ng discipleship. Ayun din ang command sa atin sa Matthew, di ba na go and make disciples. So kapag mature Christian ka na, marami ka nang alam mo ng katotohanan, alam mo ng tama at mali, alam mo ng dapat gawi at ayos at kilos at pag-iisip ng Kristiyano, ikaw na ngayon ang magtuturo nito sa mga baby Christian. Sa mga nakita nyo, may bago sa church, may bagong tanggap sa Panginoon. Gabayan nyo sila, wag na hindi na dapat utusan. Kusan na natin, sa puso natin, kailangan niya ng gabay. Adi kung ano may offer mo, i-offer. I-offer mo na, ibigay mo na. Ako ayoko nagpapatotoo o nag-share kasi autistic nga ako silent person. Gusto ko lagi lang akong tahimik. Pero pag isinasabi ko na mali yun, i-share mo kung ano yung natutunan mo sa Panginoon. Kaya ito ako ngayon, hanggat maaari gusto ko every Sunday, nag-share ako para yung makatulong sa pag-build up ng pananampalataya. Kung ano itinuro niya sa akin, ituturo ko din. Kaya sa kaso ni Kibuloy, mga baby, yung mga taong yun, mga naive. Alam mo yung naive? Mga gullible. Alam mo yung gullible? Ibig sabihin yung mga taong madaling mabola, madaling mauto. Kasi sila pa yung mga baby sa pananampalataya. Let's say, totoo yung kanilang puso at pananampalatayang hanapin ng Panginoon. Pero nami-mislead sila ng taong mapandaya. Totoong puso nila, katulad ng mga Katoliko, na hanapin ng Panginoon at ilapit ang sarili nila sa Panginoon. Pero dinadaya sila ng mga pare sa mga katuruan na lumiliko sa Biblia. So doon ko nakita ang saysay, kaya pala nag-iwan ng Lord ng Bible. Kasi isip ko nun, bakit kailangan mo Lord magbigay ng Bible? Pwede mo naman kaming kausapin personally. So it means kalokohan ng Bible. Mga ganong debate sa utak o debate ng mga tao. So ibig sabihin gawa lang tao, yun, siguro totoo yun. Pero ngayon nakita kalagahan ng Bible ay hindi ordinaryong libro. Ito ay extraordinary, supernatural. Ginawa ito ng Diyos, hindi ng tao. Walang mali ito. Pinag-aralan lahat ito ng scientists, archaeologists, lahat ng East. Walang nakitang mali dun sa Bible. So kay Kibuloy, marami siyang na-mislead. Sinabi niya na siya ang hawak niya ang kaluluwa, kaligtasan ng tao. Huwag tayong maniwala dahil isa lang kami hawak ng kaligtasan ng kaluluwa, si Kristo lang, di ba? Ano yung mga tinuturo niya? Na kung hindi ko pa pinanood yung video niya, hindi ko pa nalaman kung ano yung mga teaching niya kasi wala naman ang pakialam kay Kibuloy. Pero sinabi niya pala, I am the way, the truth, and the life. Sumanib ang anak sa akin. Ako at si Kristo ay iisa. Ako na ngayon ang bagong pangalan ng Diyos, dagdag sa mga pangalang napakarami like I am, Jehovah Jireh, Jehovah Sham. Ako na ngayon ang bagong dagdag. Yun ang katuruan niya. So, let us be diligent, not simply accepting teachings at face value, but examining them against the truth of the scripture to avoid being misled. Yun lang po. Purihin ng Diyos. Pakitagalog daw po yung in English. Praise the Lord. So, recap. Ang recap nun ay ang Biblia ang standard natin. No? Ang ating screening ng truth. And malalaman mo kung totoo, mali. Ikaw mismo mag-aral ng Biblia, magbasa. At hindi totoong hindi mo kayang intindihin ng Biblia kasi yun ang pag-aaralan natin ngayon na nagbigay sa atin ng kakayanan para makaunawa at unawain siya. At yan ay ang banal na espiritu. So, nung mga nakaraan ay idudugtong ko lang yung sa Jesus through the Bible. Pero doon tayo papunta sa doctrine about the Holy Spirit. And once again, siguro pang nth time natin na ini-study ang Holy Spirit. At katulad din ng Diyos, sa kalaliman niya, sa kalawakan niya, sa kataasan, ay hindi natin siya uh, ma, uh, matatantos. Ano matag doon? Hindi natin siya maunawaan ng lubos. Kasi infinite siya. Ang utak natin meron lang so much lang ang pwedeng intindihin. Kaya kahit paulit-ulit natin through time na pag-aralan o kilalanin ang Diyos at
kung ano siya at sino siya sa ating buhay, ay hindi tayo mauubusan. Amen po ba? Laging merong new illumination and revelation sa atin. At ganoon din ang kanyang word. Ganon kalawak, ganon kataas, ganon kalalim, incomprehensible totally. Pero you can still know. Kung ano yung gustong ipaalam sa iyo ng Diyos, malalaman mo. Yung mga ayaw niya ipaalam, wag mo nang ukilkilin, o hukayin, no? Sabi niya, ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Ang para sa tao, kunin natin. So anyway, sa Jesus through the Bible, ito lagi itong babalikan natin kasi medyo matatagalan tayo dito. Pero iaangkop natin naman sa kapanahonan. Kaya ganon-ganon tayo. Noong nakaraan ay nag-concentrate tayo sa Lent season o kung saan yung ultimate mission of God, of Jesus, ay inaccomplish na niya. No? Pero pagkatapos noon, ano yung aabangan natin pagkatapos ng resurrection? At yun yung susunod na piyesta ng Israel na ating sineselebrate din. Na pinakamahalagang okasyon na dapat natin celebrate. Yun yung tawag nila doon ay pista ng Pentecostes. Sa literal na meaning at sa actual meaning yon ay pista yon ng unang pag-ani ng kanilang mga tanim. Ay kung aani ka at unang-unang aani ka, talagang magpipista ka. Di ba? Kalain mo yun? Ang sarap kaya ng feeling na kapag may bininhi ka doon tapos makita mo tumubo. Di ba magic? Yung, yung buto, ganunin mo lang itusok mo sa lupa. After 3 days, makikita mo merong usbong. Ang tawag ba doon? Ha? Yung usbong, no? May tubo na gano'n. Tapos unti-unti nagkakadahon, tapos tumataas. No? Pag nakita mo ng bulaklak, ang saya ng feeling. Tapos pag nakita mo nabuo yung bulaklak, misalo yung mangga, di ba? Yung kamyas, namulaklak, tapos nabuo yung bulaklak sa bunga, ang saya ng feeling. Di ba? At yun yung celebration ng Pentecost. Pero merong mas masayang significance yun sa panahon ni Jesus. At yan yung nung binigay niya ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa lahat ng nung time na yon ay sa mga naghihintay sa kanya. Naghihintay sa outpouring of the Holy Spirit and fire. Kung titingnan natin ulit, di ko kasi natandaan kung saan tayo natapos kung tayo natapos sa Exodus, natapos tayo sa Exodus. Kung natapos tayo sa Exodus, ay sa Leviticus. Hindi ko rin alam kung natapos na tayo sa Leviticus. Dapat ay sa Numbers na tayo. No? Pero dito sa Leviticus, nandun yung 7 feasts. Yung 7 pista. At ang isang pista ay Passover. Yung Passover na yon speaks of substitutionary death of the Lamb of God. No, yung Passover na yon, yun yung panahon na papatayin na lahat ng panganay dahil nga sa katigasan ng ulo ng paraon, papatayin lahat ng panganay. Pero para hindi patayin ng panganay, yung bahay nyo ay lalagyan ng dugo ng tupa na pinatay, malinis na tupa na walang bahid at bata pa, 1 taon na ata. At yung dugo nun ay ipipinta sa hamba. No? Parang cross nga daw yun. Dito, dito, at dito. Di ba? Pag ganon. So yung hamba na yon, yun yung palatandaan ng mamamatay na anghel na tinubos to. Nanampalataya to sa Diyos. So yung dugo na yon, sa panahon natin, yun yung dugo ni Kristo. Hindi yung papatayin yung panganay lang, kundi papatayin lahat kapag wala ng bahid na dugo ni Kristo sa puso ni Numan. So yun yung Passover. Yun ang pista ng mahal na araw sa atin. Katumbas ng pista ng mahal na araw. Christ died on the day of Passover. Namatay si Kristo sa araw ng pista ng Paskwa. Doon, pista ng mga Israelita. At ang pangalawa
ay unleavened bread. Kung na-download nyo yung aking outline na Jesus Through the Bible, nandyan yan. Meron pangalawang downloadable. Pangalawa kasi yung isa ay skeleton pa lang. Yung pangalawa ay medyo nilalagyan ko na ng laman. So yung unleavened bread, Jesus as the sanctifier. Yung unleavened bread, yung bread na yun, kaya unleavened, kasi sabi niya, magmamadali kasi kayo. Kaya sige, magano kayo, magmasa. Pero hindi nyo na yan hihintayin na umalsa at huwag nyo lalagyan ng pangalsa. Kasi magmamadali kayo. Pag nagkataon, nasasabihin ng mga Egyptio na umalis na kayo, daliin nyo. Sabi niya, ay hindi kami aalis basta-basta. Bigyan nyo kami ng pangalay. Babatuhin na sila lahat ng alahas. Ng mamahaling alahas, ginto, pilak, lahat ng yan. O sige na, umalis lang kayo kasi nga, iniisip nila, baka sila na yung susunod papatayin kasi yung panganay pinatay. Baka naman sa susunod sila na yung patayin. Kaya umalis na kayo, magsilayas na kayo. Kahit matigas pa rin ang ulo o puso ng paraon. Yung unleavened bread na yon is Jesus as the sanctifier. Kasi yung lebadura o yung pampalsa ay yun ay ginagawang larawan o metaphor o yung nagsisimbolo ng nag kasalanan, no? Yung nag-aalis ng purity, no? Kasi yung walang lebadura, pure na masa lang yun. Ngayon, paglalagay mo ng lebadura o yung yeast, aalsa. Ngayon, pagka walang yeast o unleavened, yung leaven, walang pampaalsa, tinuturing na pure lang yon. Kaya si Jesus, ang simbolo nun ay siya ay ang tagapagbanal, sanctifier. No? Siya yung tagapagbanal. Yung first fruits, yun yung unang ani. At yun ang nangangahulugan yun sa ating sa panahon ni Jesus o kay Jesus, yun ay resurrection niya, no? At siya ay first fruit. Siya yung unang bunga, unang ani ng pagkabuhay na muli. Yan. Kaya first fruit. Ay mga Baptist, laging meron yung first fruit. O yung first fruit nyo, ibigay nyo na. Hindi lang po yung tithes. Buong sweldo yun ng January. Kaya madaming yumaman na Baptist. Pastor, tapos mga anak nila, nagsipag-aaral sa Amerika o saan kanyan. Dahil lang doon sa teaching na kailangan ibigay nyo yung first fruit nyo. Sa Diyos lahat yun. So, yumaman ang mga pastor. Ganun kaya yung sabihin natin, katulad ng kay Kibuloy, ano? Wala kayong magiging kasalanan. Basta gagawin nyo lahat ng bagay sa Diyos, sa pangalan ng Diyos, para sa Kanya. Hindi kayo magkakasala. Parang Muslim na rin, di ba? Pag pumatay ka sa pangalan ni Allah, pasok ka sa langit. Bakit naman madaming naluloko, ano? Sa Christ's resurrection as the first fruit. So yung sumunod ay yung Pentecost. Yan. Yun yung pagpista ng harvest. Ang Pentecost po, pumapatak yan ng 50 days after ng Passover. Tayo, 50 days after the resurrection, magbilang ka. Papatak yan sa June. Yan ang celebration natin ng Pentecost or outpouring of the Holy Spirit or tinatawag nilang yung baptism of the Holy Spirit. So Pentecost is the descent of the Holy Spirit after Christ's ascension. At dyan tayo mag-concentrate. So punta tayo, pray muna tayo. Ama namin Diyos, salamat po sa patuloy na magpapakita niyo sa amin ng kaliwanagan. Kaya nga dahil sa kapal ng libro na ito, bago namin magkaroon kami ng whole picture of your plan ng salvation, ay matagal malaman at maintindihan. Dahil sa lawak, sa span of time, biro niyo po, 4,000 years before Christ, plinano niyo yan.
Ngayon kami ay nasa 2000 na after the birth and death and ascension or sabihin natin resurrection and ascension of Jesus Christ 2,000 years ago. So, more or less 6,000 years na po ang tao sa mundo na ito ay napakalawak. Doon pa lang, plinano nyo na. At ngayon nga, plinaplano nyo na at niluluto nyo na pagkatapos nitong mga kapistahan nito, yung trumpets na, yung pagtunog ng trompeta. Pero habang yan hinintay namin, patuloy kami, O Diyos, na magpapagabay at patuloy kami, Panginoon, na maghihintay. At patuloy kaming aasa at patuloy kami, O Diyos, na magse-celebrate ng lahat ng kapistahan na to, ng birth ni Jesus, ng death and resurrection and ascension of Jesus, at ang pagdating o the outpouring of the Holy Spirit, isi-celebrate namin yan, Panginoon, hanggang sa dumating ka ulit, Panginoong Jesus. And that will be the susunod na feasting, and that is the trumpet. That is the gathering, the solemn assembly of spiritual preparation. Hallelujah. Salamat. At salamat, Panginoon. Binuhay niyo kami sa magitan ng banal na Espiritu. Tinuruan niyo kami, pinaliwanagan niyo kami, Ama, sa magitan niya. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Joel. Alam na natin to, no? Joel 2. Joel 2. Verses 28. Pagkatapos nito, si John Joel ay, alam niyo na, nasa libro siya ng mga propeta. Prophecy siya. No? Isa sa mga propeta ay si Joel na nag-prophesy na mangyayari sa future. At ito nga yung sinasabi niya, pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Karoon ng prophetic preaching. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Buti na lang, naging equal ang gender doon, no? Kasi baka sabihin, ba't dapat puro sa lalaki? Kasi lalaki lang sinasabi dito eh. Pero sabi dito, sa lahat, sa lahat ng tao. So general na yun. Tapos naging specific sa mga lalaki, sa mga lalaki, sa mga lalaki. Tapos biglang, babae at lalaki. Yan. Babae at lalaki at babae. Joel 2:28. So nandun na tayo sa 30. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Yun na yung talagang yung last days ng last days. Yung makakita tayo ng mga phenomenal. Pero sinasabi nila pag nakakita sila ng eclipse, hindi, natural phenomenon lang din yan. Pero pag magsabay-sabay, yun na yun. No? Mayanig na dahil bababa na ulit si Jesus dyan sa kalangitan. Tapos tayo, pag tunog ng trompeta, will be gathered together there. So mga namatay kay Kristo at yung mga nabubuhay kay Kristo, lilipad na sa langit at magkaroon ng awarding ceremony. At pagkatapos nun, bababa tayong kasama si Jesus. Bilang itatanghal na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon at walang makakatanggi kasi wala namang ibang leader kundi siya lang. Naalala ko si Moses. Sabi niya, bakit? Sa kanya lang ba nakikipag-usap ang Diyos? Sa amin din. Sabi ng mga, yung mga pinsan niya eh. Kasi lahi ni Levita sila eh. Sabi ni Cora ba yun? Sabi niya, sa kanya lang ba nagsasalita ang Diyos? Sa amin din kaya. Sabi niya, ako sige, tingnan natin. Kung nagsasalita ang Diyos sa inyo o sa akin, lumabas kayo dyan. Pagka sa inyo nagsasalita, pag sa akin nagsasalita, bubukan lupa, kainin kayo. Di bumukan lupa, kinain sila.
Nainggit sila sa ano. Kaya yun yung leadership na hindi mo pwedeng basta-basta banggain. Dahil hindi natin alam, baka yung binabangga natin, yun yung tinalaga ng Diyos. Kaya yun yung tumatakot sa mga tao. Sa mga katulad na leader ng mga yan. Kasi pagkat binangga mo yan, sino yung mga relihiyon na gano'n, kapag binangga mo yung kanilang leader Pero sabi nga ni Gideon, ito yung aking meditation, si Gideon 6, sabi ni Gideon 6. Sabi niya, sige, ang gagawin mo, unang gawin mo, itumba mo yung, itumba mo, itumba mo yung kanilang sinasamba. Ayun, natutumba. Tumba mo ulit. Banda huli, pinutol niya na yung ulo, pina, pinasak na niya Sabi niya, kung sino gumawa niyan, papatayin namin. Ngayon, matalino tong lahi ni tatay ni Gideon. Sabi niya, kung yan ay Diyos, hayaan mong pagtanggol na yung sarili niya. Bakit kayo ang magtatanggol? Let him seek vengeance for himself. Sabi nga ganun. Di naniwala naman sila. O sige, wala naman nangyari, di ba? Bandang huli. O sige na, patay mo na lahat yung mga Ammonites na yan. Sabi ni Gideon, Teka Lord, talaga bang kayo naging usap? Kami yung pinakakonti sa tribo namin. Ikaw nga. O sige. Ang ginawa niya, nag-gather siya ng ilan libo? 10,000 ata. Tapos sabi niya, ang dami naman yan, sabi ng Diyos. Ganito na lang, painumin mo yan doon sa brook. Di pinainom niya. Lahat ng gaganon, tapos didila, yun yung ihiwalay mo. 300 yun. Pero lahat ng iinom ng direkta, ihiwalay mo. So yung lahat lang nagganon, dumila na parang aso, 300. Sabi niya, yan ang tatalo sa Ammonites. 300? Tumalo sa mga kalaban. Kasi kung madami masyado kayo, sasabihin nila, hindi Diyos ang kumilos. Pero kung iilan lang kayo at madami kayong tinalo, Diyos ang kumilos. Hello? Sabi dito, magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Dugo, apoy at makapal na usok. Yan yung mga, yung makikita ng, yung talagang physical sign ng last days ng second coming. Yung last days of the last days. Praise the Lord. So, it was all about the outpouring of the Holy Spirit, portion of the last days. So tayo, hindi pa talaga last days of the last days. Yan yung bago talaga magkaroon ng last days. Yung outpouring of the Holy Spirit. So tayo na mabuhay ngayon sa pagkilos ng banal na Espiritu. Kasi si Jesus umuwi na. At yan ang ating intindihin. Kailangan punta tayo sa John. Alam niyo ang libro ng Juan, no? Sabi dito sa ang libro ng Juan ay ang pinapakita diyan ay yung nagkatawang taong anak ng Diyos, no? Kaya dito, kung gusto niyo patunayan si Jesus ay Diyos, itong Juan ang pag-aralan niyo. At dito lang, makikilala niyo na nakakaiba si Jesus. Hindi lang siya basta pangkaraniwang anak ng Diyos, kundi siya ay Diyos din. Nasabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Dito niyo makikita yon. Tapos makikita niyo yung I am. I am He. Kaya merong 7 I am dyan. Sa book of John, merong 7 I am. I am the bread of life. Yan. I am. Pero yung I am He, pang-8 pa yon. So, dyan yung makikita. At nung dumating na yung oras na huhulihin si Jesus, nagmadali siyang sabihin mga bagay na ito. Sabi dito,
sa John 14. Nung bago na siya ipaghuhudas ni Judas, no? Ipaghuhudas na siya ni Judas. Teka, dito tayo sa Tagalog. John. Okay, verse 22. Tingnan muna natin dito. Sabi dito, tinanong siya ni Judas, Panginoon, bakit po hindi to si Judas Iscariote, hindi daw siya. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan? Kasi dalawa yung Judas eh. Judas Thaddeus and Judas Iscariot. Ito si Thaddeus. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Kita mo yung unity, di ba, ni Jesus? Sa niya sumagot, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita, iibigin siya ng ama. Biro mo ang iniibig mo si Jesus, ang iibig sa iyo ba? Ang ama. At kami, ayun, dalawa na sila. At kami pupunta at mananahan sa kanya. Kung sino man sino magkakapagsabi na mahal ko ang Diyos. Mahal ko si Jesus, mahal ko ang Diyos na si Yahweh. Mahal ko siya. Kung nasasabi niyo yun sa puso niyo, ay, ano sabi niya? Kami, mananahan. Kami pupunta at mananahan sa Kanya. Kaya yung sinasabing Emmanuel, actually, sila yun. Silang tatlo yun. The Triune God. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Yan yung unity nilang dalawa eh. Sinabi ko sa inyo mga bagay nito habang kasama pa ninyo ako, ngunit ang patnubay, ang banal na Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko. Ayan, ang ganda ng mga play of words dito eh. Sabi dito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay sumampalataya kayo sa akin. Hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno. Ito na yung huhulihin na siya. Pero in-introduce niya na yung Holy Spirit. At sinabi din ni John the Baptist, sabi niya, wag ako yung tignan nyo. Ang abangan nyo, hindi yung nagbabautismo sa tubig, kundi nagbabautismo ng banal na Espiritu at apoy. At yun ay si Jesus. Sabi niya, kahit na ang sintas ng sapatos, hindi ako karapat-dapat magsintas ng sapatos sa kanya. Yun ay si Jesus. Nasa John 1 yun. Diba? So, punta tayo sa 15. So, mapagkikita niyo dyan, ano, sa John 14, pinapakilala na niya dyan na si Jesus yung helper. Sa English, dito, patnubay. Sa iba, sabi, comforter. Ang daming pangalan eh, no? Comforter, helper, pagkapatnubay, guide yun, di ba? Ano pa? Teacher. Sabi niya, Father will send in me, in my name, He will teach you all things. Teacher. At higit sa lahat, makikita natin dyan sa 14. Sabi dito, yun ang mananahan sa atin. Yun ang kasama natin. So sino yung tunay na Emmanuel? Na God is with us? The Holy Spirit. Pero it is the fullness of God actually in the person of the Holy Spirit. Ang galing, ano? Sabi niya kami, si Jesus, at saka yung Ama, mananahan sa inyo. Pero sino yung pinadala nila?
ang Holy Spirit. Sabi niya, padadala ng Ama sa pangalan ko. Sa magitan ng pangalan ko, yan yung lisensya natin. Kaya nga si Jesus, kapag naniwala ka dyan, may tatak ka ng banal na Espiritu. Pero you have to know when you have, and to understand. You have to know when you have to understand. Para isisik mo siya. No? Para hindi lang yung indwelling ang magkaroon ka, kundi yung empowerment, yung pagkilos niya. Kasi okay, nandyan siya. Pero iba din yung pagkilos niya. Kasi na-empower ka na niya. Nalulukuban ka na niya. Hindi yung nananahimik lang diya sa iyo na nakatira. Dito sa John 15, sa nang John, titingnan natin dito. Paano niya in-introduce yung Holy Spirit. Si Holy Spirit. Sabi dito, sa 26, John 15:26. But when the Helper comes, sa tunay na translation, Comforter. Sa Greek kasi, Parakletos. Yun yung pangalan ng Holy Spirit, Parakletos. Comforter. Ibig sabihin, taga-aliw. Wow, ang galing naman. Sino laging malungkot? Merong depression lagi, no? Kailangan niya ng Holy Spirit. Sino yung nawawala ng katinuan? Kailangan niya ng Holy Spirit. Kasi si Jesus, si Holy Spirit, siya yung magbibigay sa'yo ng peace. Siya yung magko-comfort sa'yo. Eh sabi niya, my peace I leave with you. My peace I give unto you. Di ba? Alam niyo ba sa sa Judges 6:24, the Lord is peace. Yun ang binigay na pangalan ni Gideon sa kanya, sa Diyos. The Lord is peace. He is God, the Shalom. Sabi nung preacher kagabi, meron siya dito, Jerusalem. Jerusalem. Kasi Salem, di ba, yung other term. Nasabi nila, Arabic word for peace, Salem. Eh, sino ba yung priest of Salem? O yung king of Salem? Di ba si Melchizedek? Oh. Bakit? Alam ba ng mga Arabo yun? O ng mga Muslim yun? Na yung binigyan ng tithes ni Abraham, eh si Melchizedek. At ang sabi, katulad ni Jesus, si Melchizedek. Diba? Kung saan nanggaling, saan nagsimula, hindi nila alam. Kaya nga sabi niya, hindi niyo alam kasi kung saan ako galing. Kasi kung alam niyo kung saan ako galing, mananampalataya kayo sa akin. At pupunta ako doon sa hindi kinyo mapupuntahan. Galit na galit lalo yung mga kausap niya. Di ba? Yung mga... Bakit hindi tayo maniniwala sa mga sinasabi ng Biblia? Grabe, very synchronous siya and consistent siya sa teaching. Huwag mo sabihin na ba't iba dito? Iniiba mo lang. Kung babasahin mo yung kabuuan, iisa yung tinitumbok. Sabi sa 26, but when the Helper comes, whom I shall send to you, o siya na yung magsisend. Di ba sabi niya, the Father will send in my name nung una? Pero dito sa 15, pagdating sa verse 26, sabi ito, ngunit pagdating ng patnubay, nasusuguin ko. Susuguin ko. Siya na lang magsusugo. Sabi niya, nung sa 14, susuguin na Ama sa pangalan ko. Pero pagdating sa 15, susuguin ko. Kita niyo yung play of words yun para malaman natin na iisa sila. Sabi nga ng ating tema, synergized sila. No? They work together as one for one purpose. Ang kaibahan ng synergy sa teamwork, ang teamwork, may kanya-kanya kayong trabaho. Kapag nawala yung isa, mapipilay. Yung synergy, sa isang trabaho, pinagsama-samahan nyo yun. Para mas mabilis, amen. Para mas mabilis, magawa. Kaya kahit mawala isa, may gumagawa pa din kasi synergize. Merong joke yan mga foresters yung sa teamwork. Merong tagahukay. May tagahulog ng
tanim. 3, teamwork. At meron takip ng tanim. Tabon. Di ba? Sa butas. Pag hinulog yung tanim, may magtatabon. Eh kung tutusin, pwede naman gawin na isang tao yun eh. O di siyempre, gumagawa sila ng paraan para dumadami yung laborers. Meron kumikita, imbes na isa lang kumikita, 3 kumikita sa isang halaman. Yun ang wise, di ba? Eh nagkataon, absent yung gitna. Pero nandyan yung dalawa. Eh di siyempre, sasabihin nila, abay kailangan, present kami, kaya kailangan, tatrabahuhin namin yung trabaho namin para meron kami sweldo. O di punta sila doon. Ngayon, wala yung maglalagay ng halaman sa gitna. Eh di, naghukay. Eh wala namang maglalagay ng halaman. Eh di dyan lang yung halaman. Pero magtatabon ako kasi yun ang trabaho ko. Tatabunan ko. Walang halaman. Joke yun? Talagang joke yun. Nangyayari yun. And that is teamwork. Kapag wala yung isa, walang taga-shoot. Di ba? Eh, harangan mo. Wala naman yung nagdadala ng bola, yung forward. Sino harangan mo? Sa teamwork, pag nawala yung isa, hindi nagagawa yung buong trabaho. Pero sa synergy, dahil lahat kayo, kunyari, evangelism, lahat tayo follow up, tapos lahat tayo, discipleship na. O, di ba? Sabay-sabay. Damo, gid. Oo. Yun yung synergy. Yun yung ating tema ng ano natin, Philippine General Council of the Assemblies of God. Dati, ano ba yun? Dati ano eh, nalimutan ko na. Yung tungkol, yung nag-fire. Muta ko na yung term na yun. Tapos ngayon, synergize. Anyway, ang Holy Spirit at ang Son at ang Father ay synergized din sila. Hindi lang sila basta team, kundi synergized, working together sila sa salvation ng isang tao. No? Ang Holy Spirit kumakatok. Ang gagawin ng Ama, ilalapit niya kay Jesus. So si Jesus mag-o-open ng heart niya. Ang Holy Spirit ang nagkakatok, nag-convict. Para sa isang tao mo born again. Nag-work ang Trinity or Triune God. So kailangan din ng Holy Spirit. Kasi di ba sabi, siya yung magko-convict eh. Convict of mamaya makikita natin dyan. Siya yung magko-convict ng sin. Siya yung yung Tagalog ng convict. Guilty. Feel guilty. Mag-convict. Mag-uusig. Mag-uusig. Ay, salamat. Thank you. Siya yung mag-uusig sa'yo. Uusigin ka. Hahabol-habulin ka. Masama yung ginawa mo. Ikaw naman, hindi, tigilan mo ko ha. Tigilan mo. Minumulto ka na lang ginawa mo. Yan. Diba? So ito, ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan. So hindi lang siya yung comforter, hindi lang siya yung teacher, hindi lang siya yung peace, siya din yung truth. Pero sabi din ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So magkaisa talaga sila. Talagang triune God sila. They have different roles and personality or persons, pero they are not different, no? in one God. Sa isang Godhead, kompleto sila, 3 sila. No? One God, 3 persons. Yan po pinaniniwalaan natin. Dahil yan nakikita natin dito sa Bible. No? At sabi dito, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama. Ayan, di ba? Nandiyan na naman si Ama. Sabi niya, papadalan ko, susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin. Kasi kakasihan na kayo ng Banal na Espiritu. Sapagkat kasama na ninyo ako, buhat pa sa simula.
Ayan. So, we have to know and to understand. Pag sinabi natin God is with us, Holy Spirit is with us. Pag sinabi natin the Holy Spirit is with us, Jesus is with us. Pag sinabi natin Jesus is with us, the God, the fullness of God, He is with us. The great I am. So, kaya masaya tayo dahil hindi lang tayo basta inabandon ni Jesus, pinadala niya yung Holy Spirit. At sa lahat ng mananampalataya kay Jesus, no, tatanggap ng banal na Espiritu. Pero yung pagtanggap ng banal na Espiritu, yun nga yun nag-cause ng new heart. Di ba sabi? Magkaroon kayo ng bagong puso, sabi sa Joel. Yun yung magpaparambot ng puso mo, babago sa puso mo, bubuhay sa Espiritu mo, sa budhi mo na maitim, puputi. Di ba? Yan. Yan, magpapatotoo. Sa 16, tingnan natin 16. Ang sakit na lalamunan ko. Sabi dito sa sa 7, 16:7. Nevertheless, ika Tagalog. Sabi dito, subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. So, kailangan yung presence ng Holy Spirit ni Jesus ay mapunta na sa spiritual world, realm. Para yung Holy Spirit na nasa Kanya, papadala niya sa mundo, sa atin. Diba? Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan. Sabi dito, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. So, imposible pong hindi malaman. Kasi nandun yung patnubay, yung Holy Spirit. Pero unless you believe in the Lord Jesus Christ, you will not receive the Holy Spirit of truth that will teach you all things, to understand and to know all things. Kaya pasalamat tayo sa Holy Spirit kasi naunawaan natin ang Diyos. Pasalamat tayo sa Holy Spirit dahil binigyan niya tayo ng kasama. Siya yung tunay na Emmanuel. Di ba? Yung God is with us. Siya yung tunay na Emmanuel. Praise the Lord. Sabi dito, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalangan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga ako, pag nagpipray ako, sabi ko, Lord, kung talagang kayo'y nasa Kanya, i-correct niyo siya. Itutuwid niyo siya. No? Kaya, yun lang ang ating prinsipyo doon eh. Kapag tunay na born again siya, ituturo sa ng Lord. Unless nawala talaga siyang Holy Spirit o hindi siya nakikipag-usap sa Holy Spirit. Pananalangin siya, sige lang siyang salita. Tapos biglang amen.
Hindi pa nagbubuka ng bibig yung Holy Spirit, umaalis na siya. Kasi nasabi niya na yung gusto niya eh. Kaya sabi ko, Lord, kahit di siya nanalangin, pwede naman kayo mangusap sa kanya. Kasi ganun sa akin yun eh, di ba? Kahit di ako nanalangin, may pagkakataon na bigla nangungusap ang Lord sa akin. Pero minsan talaga, totally nananahimik siya. Kaya pagkakataon na, ligaw ka. Ay, ba't ba nagawa ko yun, Lord? Ba't di mo naman ako kinatok? Nagawa ko tuloy. Hindi man lang ako pinigilan, Lord. May pagkakataon ganun, di ba? Tapos saka mo na lang, may marirealize na ko, Lord, forgive me. Tsaka tayo magre-repent. And praise the Lord, merong repentance. And praise the Lord, merong forgiveness. And praise the Lord, merong change of heart or merong forgiveness ng hindi na nauubos na forgiveness ng Lord. Purihin ng Diyos. Yung dugo ni Kristo, hindi lumalabnaw. Laging malapot para matakpan ang kasalanan. Hallelujah. Kaya tayo may security in the hands of the Lord. Dahil sa faith mo kay Jesus. Ang number one talaga hindi napapatawad. Yung hindi mo pinaniwalaan si Jesus. Yun yung kasalanan sa banal na espiritu. Bakit? Kasi ang banal na espiritu ang nagsasabi sa inyo kung sino si Jesus, sino ang Mesiyas at ang Kristo. Sabi dito, di ba? Pararangalan niya ako sa pagkatatanggapin ng espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Yung espiritu ang nagsasabi sa iyo na si Jesus ay Diyos. Si Jesus ang Kristo, ang anointed one. Siya yung nabuhay, namatay at nabuhay muli. Walang iba. Walang ibang Kristo kundi si Jesus lang, the Yeshua of Israel. Ay, ko sa mga Muslim, si Isa al-Masih. Hindi lang siya propeta. Katulad ni Moses, hindi lang siya propeta, ruler pa siya o hari. Si Jesus, hari, ruler, and priest. Dahil Levita siya. Although hindi siya high priest, kasi ang high priest ng time na yun si Aaron, pero priest siya. Kasi siya yung nangungusap sa Diyos. Siya din ang mediator. Kasi pagka gusto nang i-annihilate ng Diyos ang buong Israel, siya yung namamagitan, Lord. Ako na lang, sakit niyo, ang Israel. Kasi pag binasag niya Israel, ang sasabihin ng mga neighboring country, pinunta mo dito ang anak mo, ang bayan mo para sirain mo sa akin, para lunurin lang. Ako na lang po, para alang-alang sa pangalan niyo, hindi kayo mapupulaan. Nagme-mediate siya, nag-i-intervene siya, nananalangin siya. Lahat ng yan, it is a picture of Jesus Christ in Moses. Grabe, di ba? Kaya si Moses, isa siya sa mga greatest person o man na nabuhay kasi talagang siya yung type of Jesus. He is the type of Jesus. Kaya ngayon, Holy Spirit, ba't hindi malalaman ng tao? Hindi nila malalaman dahil ayaw nilang tanggapin at paniwalaan. Pero pag tinanggap nila at pinaniwalaan na si Kristo, namatay para sa kanilang kasalanan. Si Kristo ay Diyos. Siya nabuhay muli para bigyan tayo ng panibagong buhay at pag-asa. Makikilala natin siya dahil darating sa atin ang teacher. Teacher. Sino yung teacher? The Holy Spirit. Pero nandiyan si Jesus, di ba siya yung guro? Pero dahil wala na si Jesus, sino yung teacher mo? Holy Spirit. Siya, si Holy Spirit. The Lord Holy Spirit. Pwede ba tawagin yung the Lord Holy Spirit? He is the Lord. The Lord Holy Spirit. He is the God Holy Spirit. Sabi nung why did you lie to God? Bakit ka nagsinungaling? Sabi niya, bakit ka nagsinungaling? Sa banal na espiritu. Sabi nung ni Pedro dun sa mag-asawa. Sabi niya, di nyo ba alam na nagsinungaling kayo sa Diyos? So magsinungaling ka sa banal na espiritu, nagsinungaling ka din sa Diyos. Yun. Kaya meron tayong triune God kung tawagin. 3-in-1. Hindi copy. Hindi God. The Godhead. Doon din ang galing siguro yung 3-in-1. 3-in-1. Godhead. 1 in 3. 3-in-1. God in 3 persons, blessed Trinity. And the Holy Spirit is there with you.
Sabihin mo nga, Lord, salamat, nananahan ka sa akin. O banal na Espiritong Diyos, salamat, nananahan ka sa akin. Kasi kung hindi pa, pwede mong tanggapin si Jesus ngayon para manahan ang banal na Espiritu sa iyong buhay. At makikita mo ang katotohanan. Liliwanag ang iyong buhay. Babaguhin ka niya. Babaguhin niya ang iyong puso at isipan. Mabuborn again ang iyong espiritu. Hallelujah. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan. You are always there with us. You are our Jehovah Shammah. At dahil sa pinadala mo sa amin ang iyong banal na Espiritu. Nawa, mas lalo namin ito maintindihan. Nawa, lalo kami makipagpuntahan, makipag-niig, makipag-usap, makipag-fellowship sa iyo, O Holy Spirit, so that we may know you more, the God who created us. We may know you more, Lord Jesus, our Redeemer, our intercessor, our mediator. We may know you more, O Holy Spirit, your person and your empowerment and your dwellings among us and in us. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami bibiguin. Touch everyone, Lord, right now. Nawa, Panginoon, karoon siya ng tunay na pagkipag-usap sa inyo, Banal na Espiritu, na ikaw na nandyan lang. Salamat, meron ka pangako, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Pero wag naman sana, Ama, mangyari sa amin na sa sobrang katigasan ng bawat isa, na pagkatapos matikman ang mabuting bagay mula sa inyo, Diyos, ay mapahamak pa din at hindi maligtas sapagkat napakatigas ng ulo katulad ng mga Israelita. Oh, spare your people. Spare your children, Lord. Nawa, wag mangyari nawa sa amin lahat yon, Panginoon. Kundi patuloy kaming makipagniig, makinig, at we must try our best efforts to obey, to submit to the leading of the Holy Spirit in our lives. Continue to just open our hearts, Lord. Palaging bukas ang aming mga puso at espiritu at kaluluwa sa paggabay ng banal na Espiritu. Sabi niyo nga, he who is being led by the Spirit are the children of God. Siya na mga pinapatnubayan ng banal na Espiritu, sila na pinapatnubayan ng banal na Espiritu, ay ang mga anak ng Diyos. Kaya nawa, ang patnubay niyo ay huwag mawala sa amin. Huwag niyo hayaang mabura ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay dahil sa katigasan ng aming ulo. Oh Lord, hallelujah. Thank you for your protection. Thank you for your guidance. Thank you for the seal of the Holy Spirit. Walang makabura niyan, Ama. Ikaw lang. Kaya nawa patuloy kami, sabi nga, umiibig sa inyo upang iibigin niyo din kami ng mga sumusunod sa inyong mga salita at kautusan. Salamat. Salamat, pinagpala niyo kami ngayon, Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga sa atin lahat. Hallelujah, purihin ang Diyos. Hallelujah, salamat sa napakagandang mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. Purihin ang Diyos. Tayo magbigay, tayo magkaloob at handog sa Panginoon, tayo manalangin. Ama naman Diyos, salamat po. Hallelujah, sa umagang ito, Panginoon, na merong kaming Lord, hallelujah, na kami sama-sama upang magpuri sa iyo, sumamba. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy naming tinataas ang aming kaloob at handog, O Diyos. O Diyos, basbasan niyo nga po ito, Panginoon. Salamat sa lahat na pagkakitaan, Panginoon. Sa lahat na mayroong mga trabaho, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Patuloy mong bigyan ng kalakasan, Panginoon. Pag-iingat para sa bawat isa, Panginoon. At salamat din sa mga estudyante, Panginoon. Salamat, Lord, na mga kananayan, Panginoon, mga anak, Panginoon, hallelujah, mga asawa, Lord. Salamat po sa patuloy mong pag-ingat. At higit sa lahat, Lord,
hindi, Lord, tumitigil lang yung biyaya sa bawat isa, bawat family, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, kami magbibigay dahil mahal ka namin, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Salamat po. At ito po ang imong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. O yan. Pati yung mga bata ha, turuan natin paano matutong magbigay sa Panginoon. Di ba may baon kayo, may mga hinihingi kayo? Dapat na magtira man lang kayo. Sa 20, meron 2. Ngayon, ang gagawin nyo, hingin nyo 22. Para yung 20 buo, yung tuyo ng pambili. Hindi na bawas. O, turuan nyo yung sarili nyo magbigay sa Panginoon. No? Sa 20, 2. Sa 100, 10. Konti lang naman. Yan, para sa Panginoon, sa Diyos yan. It belongs to Him. Ibig sabihin, ino-honor mo siya. At you recognize that what you received is from Him. At saka sa partnership nyo, 10% lang sa kanya. Masama pa ba yun? 90 sa'yo, 10 sa kanya, sa partnership nyo. Sa tubo ng buhay mo, sa ganansya ng buhay mo, sa blessing ng buhay mo, 10% sa kanya, 90 sa'yo. Masama pa ba yun? Hindi na siguro, no? Matuto tayo magbigay, mga kapatid. Mas ibe-bless tayo ng Lord faithfully. Promise. Pagkatapos, ako nga, hindi lang ako nagtatights. Meron pa akong binibigay yung pangtulong, di ba? Sa benevolence. Offering. Ano pa? Emergency pa ng ibang tao. Diba? Basta gagawin nyo lang yung dapat yung gagawin. Yun ang dapat. So, tayo'y manalangin para sa pastoral na panalangin. Panalangin ninyo yung mga sarili, yung kamag-anak, mahal sa buhay, iniisip, panalangin nyo yung plano ng Diyos sa buhay nyo na matupad. Panalangin nyo na yung mga bumabagabag sa inyo ay alisin na ng Diyos. Huwag niyo sabihin, Lord, kunin niyo yung bumabagabag sa hindi, bigay niyo yun. Lord, sa inyo na yun. Give me peace. Tayo manalangin. Father in heaven, you are an answering God. Salamat. At higit sa lahat, you're a great God. Kahit na hindi pa namin nasasabi, alam mo na ang lahat ng aming pangailangan. Salamat, you are the answer to all our needs. Hindi nga lang to all our wants. Pero salamat, Panginoon, na kahit minsan, yung hindi pa namin inaasahan na ibibigay mo, ay binibigay mo dahil gusto nyo makita na kayo, gusto nyo makita na kayo ay mapagbiyayang Diyos. Hindi kayo matigas na Diyos, kundi kayo ay maawaing Diyos. Kaya nga minsan, kahit di pa kami humihiling, Panginoon, pinagkakaloob nyo to. Pero hihiling kami sapagkat para ma-recognize namin, ma-realize namin, at di namin malimutan na lahat ng bagay na tinatamasa namin, galing sa inyo. At kayo ang kumikilos sa aming mga anak mo, sa lahat ng bagay, na mga bagay na nangyayari sa buhay namin. Kayo ay kumikilos. Kayo nakakaalam. Kayo ang may takda. Kayo, Panginoon, ang may plano. Kayo, Panginoon, may kalooban. Kayo lahat, O Diyos. Nawa hindi mabalakida ng aming kalooban ang inyong kalooban sa buhay namin. Maghari nawa ang iyong kalooban sa amin. Let your will be done, Father, sa aming lahat. I thank you
for answering all our prayers, our needs, our troubles, our pain. Thank you, Father. Hallelujah. You're such a great, good God. Pakabuti mo sa amin lahat, Panginoon, purihin, sambahin ang pangalan mo, Ama. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga kalikuan, pagkukulang at sa lahat ng aming pangangatwiran na baluktot. Patawarin, pakalinisin niyo kami kasi kayo ang magturo, katulad ng sabi ni Jesus. Sa Holy Spirit, patuloy na magtuturo, patuloy na maggagabay, patuloy na magpuprotect sa amin, magko-comfort sa amin, patuloy na mag-enlighten sa amin lahat, Panginoon. Patuloy na mag-empower sa amin, Father. We cannot obey you with our own strength, but because of the Holy Spirit, we can obey you. Thank you. Thank you, Lord, for the Holy Spirit, for giving us the Holy Spirit. Thank you, Father. In Jesus' name, amen and amen. Give you glory at siyempre sa pagpapala, sa blessing and benediction, Father, Lord, from your presence, O Father in heaven, and O Lord Jesus, and O Holy Spirit, you will be with us. Be with us as we depart, as we say goodbye to our worship together, as we finish our worship together this morning. Ikaw, Ama, na umibig sa amin ng tapat. Ikaw, Panginoong Jesus, na siyang tumubo sa amin. At ikaw, Banal na Espiritu, ang patuloy na sumasama sa amin, ay nagpala sa amin ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. And syempre, documentation, picture po.